I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello. Sa mga Marcos Loyalists and supporters, nako po, mga beswa, ayan, mayroon tayong upload videos, updates, and this is very interesting, ha? Alam po natin guys, ang Pangulo ay tumulak papuntang Amerika sa kanyang trilateral meeting, and of course, sa kanyang sideline, ang roundtable meeting sa mga businessman, as usual, encouraging those foreign investors to invest here in our beloved country, Philippines. Ayan naman po talaga ang isa sa pinaka lagi niyang ginagawa. Walang oras na nasasayang pag nasa state visit. And this is ano guys US state visit trilateral meeting summit, no, between Japan and the Philippines and the US. Now, mayroon po isang interview bago siya tumulak. Nako, mga beswang. Very interesting ito. Ito po guys ay nakarating na sa kanya itong gentleman agreement ni Digong. Ngayon, ang sinabi ni Pangulong Marcos dito mga kababayan is wala naman daw talagang kasunduan. As in wala daw talagang record. So ang gagawin niya ngayon, ihintay niya po yung ambassador ng China si Wang Shilian na tatanungin sa kanya o imbestigahin niya kung ano ba talaga ang totoong nangyari dyan sa past administration between the China. Yan nga gentleman agreement. Naku po mga besa. At sabi nga niya, kung sikreto, bakit isinikret? Hindi pa, kumbaga, i-public, no? So, sabi niya nga, kasindak-sindak itong pangyayari. Horrified, nga, no? Sabi niya. So, may punto po talaga siya, mga kababayan. Ngayon, sa nangyayaring ganito, mga kababayan, malamang baka maiimbestigahan yan. Pag naimbestigahan yan, sabi ko nga, maraming mga pangalan na madadamay. Talaga namang mula kay Aling Maliit or sino pa, hanggang kay Panut, hanggang kay Digong. So kung ito ay mayroong talagang secret gentleman agreement, ayon kay Attorney Puke, anak ko, siya mismo po ang naglaglag kay Digong, no? At ayon din naman kay dating Supreme Court Justice na si Carpio, isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Now, ang tanong ko ganito, kung walang kasunduan ang Pilipinas at ang China before, mga kababayan, during the 30 terms, hindi dapat sila manghaharas, 'di ba? Wala silang karapatan na manghaharas at pagbawalan ng mangingisda ang mga Pinoy diyan kung walang kasunduan. But because, mga kababayan, common sense lang. Ang tanong natin, bakit hinaharas ang PCG natin ng China's vessel? So, ibig sabihin, mga kababayan, mayroon talagang agreement yan. Hindi basta-basta mangharas ang China kung walang kasunduan sa dating administration or anuman ang administration ang napas. So, dito natin makikita at malalaman sino ba talaga ang hodas. Si Pangulong Marcos Jr., malakas ang intel niyan, mga besa. Kaya pag naimbestiga yan, pag iimbestigahan yung gentleman agreement, sabi ko nga, uulitin ko, maraming pangalan na madadamay. Ngayon, ihintayin natin mga kababayan ang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. Kung ano man ang way or paraan ang kanyang gagawin, no? So dahil dyan, pakinggan nyo ang kanyang sinabi sa kanyang interview tungkol dito sa isyu na ito sa Western Philippine Sea. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan sa isang video ko, pinagkatiwala na ang Pilipinas sa tatlong caretaker ni Secretary Bersemen at kay Secretary Dara Conrado Estrella at kay Sara Duterte. Kasi may kumbaga nag-iingat na lang ang Pangulo sa mga nangyayari. Alam nyo naman po yun, si Attorney Puke ang nagsabi na lulusubin nala ang Malacanang para agawin habang nasi Germany ang Pangulo. Siyempre, nakarating sa kanya yan, mga kababayan, natural, maging maingat po talaga siya. Kasi, ikaw ba naman guys, ikaw ang caretaker ng Pilipinas, tapos pumunta ka sa rally, pang traidor po yun at insulto sa Pangulo. But anyway,
Kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. Wala akong ini-spread dito na fake news at pawang katotohanan lamang. Sabi ko nga lagi, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Pag inggit, pikit. Bakit? Nagiging nga ka talaga. So, panoorin ito, mga bes. Maraming salamat sa inyong panonood at tuloy-tuloy po ang suporta natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At tuloy-tuloy po pa rin ang aking pag-spread na good news at i-debunk ang mga nagpapakalat ng fake news sa simpleng paraan lamang. Pero, totoo yan. Thank you guys. God bless everyone. Bye and baboos. God bless Philippines. Eto na. Sir, your reaction lang po on the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China. Do you believe that the supposed agreement, gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea, and if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. So we're trying to really up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Alright, thank you. At ito pa mga kababayan, no? Mayroon isang tawag dito, news anchor sa katauhan ni Mr. Joel Reyes-Subel. Ang sabi niya kasi ganito, basahin ko lang guys na maiksi news anchor nag-alinlangan, news anchor nag-alinlangan ba si PBBM na tanungin si BP Sara sa gentleman deals? Ayan. Bakit? Madali naman tanungin ni Pangulong PBBM si BC Sara Duterte tungkol sa umano'y gentleman agreement na pinasok ng kanyang ama kay Xi Jinping hinggil sa status quo sa Western Philippine Sea na nag-aalanganin si PBBM, baka kasi ang isagot sa kanya ay no comment. Sabi ni news anchor na si Joel Reyes-Subel. Tama po yun, no? Posible yan ang sagot niya ay no comment. Bakit? Natural guys, common sense naman. Ididepensa niya po yan. Ididepensa niya kasi ama niya yan eh. Sasabihin niya, wala siyang alam na nagkaroon ng agreement ang papa niya tungkol kay Xingqing. Diba? Pero, ang pinaka-the best dito, mga kababayan, alam nyo naman, todo deny itong kampo ni Alipores ni Pentanel tungkol dyan sa issue na yan. Pero actually, alam nila yan, no?
Well, anyway, lalo na guys, pag nagkaroon ng bayaran, nako, ito kaisipan ko lamang Ngayon, ang pinakamaganda siguro dito is kung magsasalita ang China na sasabihin na nagkaroon po ng gentleman agreement between the Duterte administration. Dito na mga bes, paktay na tayo dyan. Kasi betrayal po yan sa mamamayang Pilipino. Ang tanong, ano po ang karapatan ni Digong para isuko ang Ayungin? Yan po ay sakop ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Makikinabang po ang mamamayang Pilipino, especially po ang mga mangingisda. Diyan po ang kanilang hanap buhay. Yun ang tanong. Ano ang dahilan? See? Tama po si Mr. Subel. Guys, di kayo naloka. No comment. Ay, Reyes Subel pala. Jewel Reyes Subel. No comment. Malamang yan ang sagot. At todo depensa, sigurado yan. So, but anyway guys, maraming salamat sa inyong panonood. So, narinig nyo yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Nako, talagang hindi niya lulubayin yan, mga kababayan. Tutuklasin at tutuklasin niya ang katotohanan. Maniwala kayo man o sa hindi. Kasi nagigipit ang Pilipinas dito dahil sa panghaharas ng China Bissell sa atin. Natural, alamin niya yan. Pangulo ng bansa. Siya lang ang may kakayahan na talagang kailangan maimbestiga yan. Malakas ang intel niyan, mga beswa. So, see you again. Thank you and God bless everyone. Babush!